Isang biyayang mag-uugnay muli kina Wilfred at Lorena, ang kanilang magiging anak. Tahimik na nakaupo si Dennis sa harap ni Ronnie. Hawak ang isang baso ng alak. Pilit niyang sinusuri ang ekspresyon ng kausap. Subalit, ang mapanlin lang ng ngiti nito ay hindi niya mabasa ng buo. Sa wakas ay nagsalita siya. Ano pa bang gusto mong mangyari, Ronnie? Nakakulong na si Lorena. Hindi pa ba sapat yun? Hindi ba't iyon naman ang matagal mong pinapangarap? Ngunit hindi kontento si Ronnie. Umiling ito at may halong yabang na sumagot. Hindi pa tapos ang laban. Hindi sapat na nakakulong lang siya. Ang gusto ko, si Wilfred mismo ang tumalikod sa asawa niya. Ayaw kong makita na lumalambot ang puso niya. Napapansin ko unti-unti siyang nagdadalawang isip. Hindi ko hahayaang bumalik ang tiwala at pagmamahala nila. Para kay Ronnie, ang pagkakakulong ni Lorena ay simula pa lamang. Ang tunay na plano niya ay ang tuluyang wasakin ang relasyon ng mag-asawa. Napangisi naman si Dennis. Kampanteng sumagot. Huwag ka na mag-alala. Ipit na si Lorena sa kaso. Hindi na siya makakawala. Kahit ipagtanggol pa siya ni Wilfred, wala na siyang pag-asa. Samantala, si Wilfred naman ay labis na nag-aalala. 9:00 na ng gabi ngunit hindi pa rin umuwi ang kanyang anak na si Amber. Paulit-ulit siyang naglalakad paikot sa sala. Hawak ang cellphone at tinatawagan ito. Subalit walang sagot. Sa kabilang banda, si Amber ay nasa gitna ng kalsada. Pinapawisan at halatang inis. Nag-overheat kasi ang kanyang sasakyan. Walang dumadaan na makakatulong hanggang sa isang motor ang huminto. At sa hindi inaasahan, si Tristan pala yun. Lumapit si Tristan dala ng malasakit. Amber, ayos ka lang ba? Mukhang kailangan mo ng tulong. Ngunit imbes na pasalamatan, minasama pa ito ni Amber. Sa halip na makita ang kabutihan ng sitwasyon, inisip niyang sinusundan siya ni Tristan. Bakit laging nandyan ka? Binubuntutan mo ba ako? Matalim niyang sambit. Napuno na si Tristan. Hindi niya matanggap na ang bawat kabutihang ginagawa niya ay binibigyan ng maling kahulugan. Sa pag-igting ng emosyon, pasigaw niyang sinabi, gusto mo ba akong sampalin para mailabas mo ang galit mo? Para matapos na ang lahat ng hinala mo? Eksaktong sa sandaling iyon, dumating si Wilfred at dahil sa nakita niyang tila pagtatalo, agad niyang sinapak si Tristan nang hindi man lang inintindi ang sitwasyon. Habang may kaguluhan sa kabilang banda, si Ronnie ay abala naman sa kanyang mapanlinlang na plano. Nais niyang mas lalo pang pag-alabin ang galit ni Wilfred kay Lorena. Iniharap niya ang isang transparency report, peking dokumento, na siya rin mismo ang gumawa. Nilagyan niya ito ng mga huwad na transaksyon na nagpapakita na si Lorena ay nagnanakaw ng pera mula sa kanilang kumpanya. Nagulat si Wilfred sa nakita, subalit agad niyang pinagtanggol ang asawa. Hindi magagawa ni Lorena ito. Kilala ko siya. Hindi siya magnanakaw. Ngunit sagot ni Ronnie, gamit ang kanyang mapanlinlang na kataga, kung ang pagpatay nga nagawa niya, pagnanakaw pa kaya? Ang mga salitang iyon ay parang lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Wilfred. At dahil sa kalituhan, agad siyang nagpunta sa kulungan upang komprontahin si Lorena. Sa kulungan, bumuhos muli ang galit ni Wilfred. Mariin niyang tinanong si Lorena tungkol sa mga akusasyon. Ngunit buong tapang itong tumanggi. Hindi ko magagawa ang mga iyon. Wilfred, niloloko ka ni Ronnie. Huwag kang maniwala sa kanya. Pagsusumamo ni Lorena. Ngunit hindi siya pinakinggan ng asawa. Para bang tuluyan na siyang nawawala ng pag-asa. Hanggang sa wakas, hindi na niya kinaya ang bigat ng sitwasyon at ibinulalas ang isang lihim. Siya ay buntis. Wilfred, may anak tayo. Magkakababy na ulit tayo. Natigilan si Wilfred.
Ang galit na bumabalot sa kanyang puso ay napalitan ng saya at kaba. Ang kislap sa kanyang mga mata ay muling bumalik. Hindi niya kayang isipin na lalaki ang kanilang anak na walang ina. Dahil dito, mas nag-iingat siya na huwag ma-stress si Lorena at unti-unti, sinubukan niyang magtiwala muli sa kanyang asawa. Ngunit nang malaman ni Ronnie na buntis si Lorena, tila siya ay tinamaan ng kidlat. Natakot siya dahil ang sanggol na iyon ang magiging dahilan upang lalo pang magkaisa si Wilfred at Lorena. Dahil sa desperasyon, naisip niyang magplano ng mas masahol ang lasunin si Lorena. Nakipagsabuatan siya sa isang kaaway ni Lorena sa kulungan. Binayaran ito upang isagawa ang masamang balak. Ngunit sa kabutihang palad, hindi ito nagtagumpay. Sa isang iglap, ibang preso ang nakainom ng inuming may lason. Doon nagsimulang magduda si Lorena. Dahil kilala niya ang nag-abot ng inumin, pinilit nila itong paaminin. Sa takot ay napilitan itong sabihin ang katotohanan na si Ronnie ang may pakana ng lahat. Agad na ipinaalam ni Lorena kay Wilfred ang nadiskubre. Sa pagkakataong iyon, tila nabuksan ang mga mata ni Wilfred. Itinakwil niya si Ronnie. Hindi na niya ito hinayaang makalapit pa sa kanilang bahay o sa pamilya. At kasabay nito, nagsimulang mamuo ang hinala sa kanyang isipan. Baka si Ronnie rin ang may kinalaman sa pagkamatay ni Joy. Palihim siya nag-hire ng private investigator at unti-unting lumabas ang katotohanan. Lahat ng sabotahe, lahat ng paninira at maging ang pagkamatay ni Joy, lahat ay konektado kay Ronnie. Sa hearing, ipinakita ang lahat ng ebidensya laban kay Ronnie. Hindi na niya maitago ang kanyang kasalanan at higit pang nakapagdulot ng dagok si Gian mismo na matagal nang sunod-sunuran kay Ronnie ay nagdesisyon ng tumestigo laban sa kanya. Sawa na si Gian sa paulit-ulit na pambabaliwala sa kanya ni Ronnie. Isinalaysay niya mismo kung paano siya inutusan upang isakatuparan ang masasamang plano. Isa-isang nabunyag ang lahat ng lihim. Ang taong minsan nagtagumpay sa kanyang kasinungalingan, ngayon unti-unting nabubuwal sa harap ng hustisya. Kaya naman sa iyong palagay, dapat lang ba na mas paniwalaan ni Wilfred si Lorena kaysa kay Ronnie? Kung oo ang iyong sagot, huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang uploads. At syempre, malaya ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.